Isang malaking announcement mula sa Evernorth ang nagpasigla sa community ni XRP nitong mga nakaraang araw. Marami pong traders ang umasa na agad natataas ang presyo ng XRP matapos po ang balita. Ngunit sa halip, nanatiling halos walang galaw ang presyo nito sa market. Ayon po sa isang software developer na si Vincent Van Code, may mga malalim na dahilan kung bakit nananatiling kalmado sa XRP kahit sa kabila ng matinding optimism ng mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit po ba hindi agad gumagalaw ang market kahit may magandang balita? Sabi po rito, in financial markets, news alone doesn't always move the needle. Excitement can spread across social media in minutes, but when institutional capital is involved, the mechanics of deployment are slow, costly, and complex. Yan. Dito daw po sa mundo ng financial markets, hindi sapat ang balita para gumalaw agad ang presyo ng isang asset. Oo, mabilis kumalat ang excitement sa social media, pero kapag institutional capital na ang kasangkot, iba ang takbo ng laro. Mabagal, magastos at komplikado ang proseso ng paglalabas ng pera mula sa malalaking kumpanya or bangko. Kaya kahit maraming positibong balita, hindi po agad ito nagre-reflect sa presyo ni XRP. Kaya sa market impact, dahil po dito, maaari pong magpatuloy ang sideways movement ng XRP sa maikling panahon bago po magsimula ang aktual na institutional inflows. Ngayon ay ano naman po ang papel ng Evernorth sa sitwasyon ng XRP? Sabi po rito, this is precisely what's playing out with Evernorth's major XRP-related announcement, a development that has fueled optimism but not yet translated into visible price movement. Software developer Vincent Van Code offered a compelling explanation that shines a light on the structural barriers keeping XRP's price grounded despite growing institutional interest. Paliwanag po natin yan. Ang Evernorth ay isa po itong entity na konektado kay Ripple. At ito po ay naglabas ng napakalaking announcement tungkol sa planong palakihin ang kanilang XRP exposure. Ito po ay nagdulot ng excitement sa community pero hindi pa rin umangat ang presyo. Ayon po kay Ginong Vincent Van Code, may mga structural barriers or sistematikong hadlang na pumipigil sa agarang pagtaas ng presyo ng XRP kahit malaki na ang interest ng mga institution. Sa market impact, ang ganito pong sitwasyon ay nagpapakita na kailangan muna ng matatag na infrastructure bago po tuluyang pumasok ang big money sa XRP market. Ano naman po ang hadlang? Ano po ang mga hadlang na hinarap ng mga institutions? Ayan, sabi rito, unlike retail investors who can set up a wallet within minutes, large corporations and financial institutions operate in a world defined by compliance, auditability, and governance. Ayan. Para daw po sa mga ordinaryong traders, madali lamang gumawa ng wallet at bumili ng XRP. Pero para po sa mga malalaking kumpanya, ibang usapan na ito. Kailangan nilang dumaan sa napakaraming proseso ng compliance, auditing at saka internal governance. Bawat transaction ay kailangan pong dumaan sa mga layers ng risk assessment bago po tuluyang maipatupad. Dahil dito sobrang bagal ng kanilang galaw sa pagpasok ng kapital sa crypto. Sa market impact dahil sa mga regulasyong ito, nahaharang ang mabilisang pagtaas ng presyo ni XRP kahit may interest na po ang mga malalaking investors. Gaano naman po kamahal ang institutional custody? Ayan. Ang sabi po rito ay institutional crypto custody providers such as Anchorage Digital, BitGo, and Fireblocks offer secure solutions but at a steep price. Maintaining enterprise-level custody with insurance, audit coverage, and compliance checks can easily exceed $300,000 per year, making direct on-chain exposure an expensive and administratively heavy option.
Yan, ayon po kay Vincent, ang paggamit ng mga crypto custody providers tulad po ng Anchorage Digital, BitGo at saka Fireblocks ay napakamahal. Ang gastos para sa insurance, audit coverage at compliance checks ay umaabot ng mahigit $300,000 kada taon. Ibig sabihin, para po sa isang institution, ang simpleng paghawak lang ng XRP ay napakagastos na operasyon. Dahil dito, mas pinipili po nilang maghintay ng mas murang paraan bago pumasok. Sa market impact, ang mataas po na gastos sa custody ay nakakapigil sa big buyers, kaya bumabagal po ang kapital na pumapasok kay XRP sa on-chain market. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa bilis ng institutional inflows? Yan, sabi po rito, these costs and procedures slow down the flow of large-scale institutional purchases even when the underlying asset, in this case XRP, has strong utility and network demand. Yan, kahit maganda daw po ang gamit ni XRP sa cross-border payments at mataas ang demand nito sa network, napipigilan pa rin ang bilis ng institutional inflow dahil sa mga prosesong ito. Ang mga kumpanya ay kailangang maging maingat sa bawat hakbang. Kaya kahit handa na po silang bumili, madalas ay tumatagal po ang proseso ng pagpasok ng kapital. Sa market impact, hanggat hindi po nababawasan ang gastos at regulasyon, mananatiling mabagal ang pagtaas ng presyo ng XRP kahit may lumalaking demand. Ano naman po ang nilalaman ng Evernorth announcement? Yan, sabi po rito ay Evernorth, a Ripple-affiliated entity focused on structured digital asset investment, recently made waves with its announcement to build large-scale XRP exposure, potentially running into the billions of dollars. Ayan, ang Evernorth ay isa pong kumpanya na nakatuon sa digital asset investments. At kamakailan ay inannounce po nito ang plano nilang magbuo ng malaking XRP exposure na posibleng umabot sa bilyong halaga. Ang balitang ito ay nagpasigla po sa community ni XRP at nagbigay pag-asa ng malakas na pag-akyat ng presyo. Pero kahit ganito, nananatiling flat ang galaw ng market. Sa market impact, bagaman bullish po ang balita, kailangan pa ng mahabang preparasyon bago po maipatupad ang aktwal na pagbili, kaya hindi pa ito nararamdaman sa presyo. Sunod na tanong ay bakit hindi po agad umakyat ang presyo matapos ang announcement? Sabi rito, however, the market remained relatively flat, reflecting a familiar dynamic. Institutional announcements often precede months of groundwork before tangible capital flows materialize. Ang dahilan daw kung bakit hindi po agad gumalaw ang presyo ay dahil ang ganitong klase ng institutional announcement ay kadalasang sinusundan muna ng buwang-buwang paghahanda. Hindi po agad papasok ang pera dahil kailangan munang ayusin ang mga regulasyon, kontrata at audit requirements. Kaya kahit bullish po ang intensyon, matagal bago ito maramdaman ng market. Sa market impact, ang delay na ito ay nagiging dahilan kung bakit marami ang nabibigo sa short-term gains. Ngunit ito rin ang indikasyon na malalim ang foundation ng long-term rally. Bakit naman po sinasabing hindi ito kahinaan ni XRP? Ayan. Sabi po rito ay XRP's stagnant price despite bullish headlines isn't a sign of weakness. It's a reflection of the process. Institutional investors cannot simply ape in. They must ensure their holdings meet regulatory reporting standards, pass audit requirements, and satisfy fiduciary obligations to shareholders. Yan, ang hindi daw paggalaw ng presyo ng XRP ay hindi nangangahulugang mahina siya. Sa katunayan, ito po ay patunay na dahan-dahan pero matibay ang proseso ng pagpasok ng institutional capital. Ang mga kumpanya ay kailangang siguraduhin sumusunod sa lahat ng regulasyon at audit standards bago po sila bumili ng malakihan. Sa market impact, kapag natapos po ang lahat ng requirements na ito, pwedeng biglang sumabog ang presyo ng XRP dahil sa sabayang pagpasok ng malalaking pondo. Ano naman po ang susi sa mas mabilis na institutional investment?
Sabi rito, until full-scale compliant investment vehicles become widespread, such as exchange-traded funds or ETF or publicly traded companies holding XRP, the bulk of institutional demand will remain on the sidelines. Ang solusyon ay nasa mga investment vehicles daw, tulad po ng XRP ETF o mga kumpanyang may hawak na XRP bilang asset. Kapag naaprubahan ang mga ito, mas madali nang pumasok ang mga institution dahil hindi na nila kailangang direktang humawak ng crypto. Kapag nangyari ito, maaari pong magbago ang takbo ng market at magkaroon ng malaking influx ng capital. Sa market impact, ang paglabas po ng XRP ETF ay posibleng magdala ng trillion level liquidity na kaya pong magpataas ng presyo sa bagong all-time high. Ano naman po ang mas malaking larawan sa likod ng lahat ng ito? Sabi po rito ay Vincent Van Code concluded that the most practical route for institutions today is indirect exposure, either through ETF, investment firms, or corporate stock with XRP holdings. This structured approach solves the problems of custody, audit, and compliance without requiring companies to handle digital assets directly. Ayon po kay Ginong Vincent Van Code, ang pinaka-practical na paraan ngayon para sa mga institution ay ang indirect exposure. Sa halip na direktang humawak or mag-hold ng XRP, maaari silang mag-invest sa ETF o kumpanya na may mga XRP holdings. Sa ganito mong paraan, nalulutas ang problema sa custody at compliance habang nakikinabang pa rin sa pagtaas ng presyo ni XRP. Sa market impact, kapag nagsimula na ito, maaari nating makita ang unti-unting pag-akyat ng presyo habang dumarami po ang mga indirect investors sa market. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng ito, malinaw na ang hindi paggalaw na XRP ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil po sa matinding proseso ng institutional na integration. Habang ginagawa ng Evernorth at ng iba pang kumpanya ang groundwork para sa malawakang adoption, unti-unti nitong binubuo ang pundasyon ng susunod na malaking bull run. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang pasensya at saka tamang timing ang pinakamahalaga ngayon. Kaya kung titignan po natin, si XRP ay parang leon na natutulog. Tahimik po siya sa labas, pero kapag nagising, kayang umuga ang buong market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.